In a previous blog, I addressed the issue, kulang ang sweldo. And in that video blog, I explained na walang kulang na sweldo kasi pinag-usapan niya ng employer at saka employee. Inoferan ng employer ang empleyado, nung tinanggap, nagsweldo, hindi kulang. Pero kulang ang income versus expense. Ang isa pang naririnig ko na kulang sa buhay is from businessmen o mga nagninegosyo. Parati lang sinasabi sa akin, dong kulang ang income. Kaya yung iba sa kanila, dinadaya nila ang financial statement nila na sinasubmit sa BIR para hindi sila mataksan. There are ways to lessen the taxes that BIR will charge. Pero ako naniniwala na kung ang kita mo galing lang sa taxes, problema ata na negosyo yon. Kasi dapat sana ang kita kasama ang taxes. Dapat masunod natin lahat ng mga batas and then kumita. Kasi Jesus also said, give to Caesar what is Caesar, give to God what is God's. Si God ang hinihingi niya, tithes and offering. Ang gobyerno hinihingi nila, taxes. Kaibigan, ano ang dapat mong gawin pag kulang ang income mo? Ano ba ang ibig sabihin ng kulang na income? Para sa akin, ang ibig sabihin ng kulang na income is meron kang kulang na ginagawa na dapat mong ayusin. I got this idea from the ways of the plant. By now, if you follow me, parati yung maririnig that I relate to the ways of the plant to the ways of business. Kasi naniniwala ako na siya ang pinakamagandang modelo na dapat natin sundin. In the ways of the plant, I say, fruits are natural byproduct of healthy plants. So ang farmer, ang goal niya is to grow a healthy plant, not to grow a fruitful plant. Kasi ang bunga kusang lumalabas pag tama ang palaki. Pero pag pangit ang palaki, siguradong pangit ang prutas. In fact, there is another thing I learned about plants. Yung bunga or quality ng bunga reflects the way the farmer raised the plant. Kung maraming sakit yung bunga, ibig lang sabihin nun, merong kulang ang farmer or meron siyang hindi ginawa. Posible rin na yung lupa na tinaniman niya hindi pa handa. So ang ginagawa ko pag feeling ko kulang ang income ko, I will start to analyze the business and then ask myself, Dong, ano ang kulang mo? Ang tinatanong ko, ano ang kulang ko na hindi ko ginagawa? One of the things that make people fail in business is akala nila yung nabasa nila na libro or napag-aralan nila sa eskwela parating tama. Ito ang problema ko sa mga libro at saka mga pinag-aaralan sa eskwela. Karamihan ng nagsusulat ng libro, hindi negosyante. While the theory is nice, oftentimes hindi nila alam kung paano i-apply. So, kung mag-advise sila, parang ang dali-dali. So, pag nagkulang ang kita ng negosyo ko, I now start to analyze kung saan nagkamali ang application. And parati kong ginagamit na example is when I started my farming business sa Bukidnon, I have this mindset na sinabi sa libro and tinuro nung brother-in-law ko na teacher sa AIM. Sabi nila, Dong, the greater the risk, the greater the gain. In fact, I was even encouraged to borrow money from the bank kasi daw habang malaki ang linalagay mong pera sa negosyo, mas mabilis ang paglaki o pagsucceed niya. Unfortunately, takot ako noon humiram sa bangko. Kasi hindi naman ako sanay noon nung empleyado pa ako. So, hindi ako humiram. However, I found ways to be able to put in more money in my business venture or my farming venture galing sa babuyan. Yung babuyan namin, ang income nun, parate. Kaya ako pumasok sa paggugulay
Kasi I'm hoping that my project sa vegetable would augment my income. And yun nga yung mindset ko, the bigger the risk, the bigger the gain. So I would go into farming ventures na malakihan. Well, merong tumama, marami ang nalugi. Bakit? Kasi hindi nila kinumpleto ang prinsipyo. Ang totoong prinsipyo says, the greater the risk, the greater the gain, but the greater the chances of losing your money. Kaibigan, naniniwala ako na kailangan natin mag-take ng risk sa negosyo. However, ang puhunan na dapat natin i-risk sa negosyo is not necessarily finances only. In a book I published in 2024 entitled The Entrepreneur's Journey to Fruitfulness, I talked about a concept of the 8 forms of capital na tutunan ko sa farming. The 8 forms of capital says na 8 bagay ang dapat natin i-invest sa negosyo. Isa doon, financial. Pangalawa, material. And then there is experiential, intellectual, cultural, natural, yung lakas natin. Na in that concept, you will find that finances is a small component of the capital you need to put in business. So kung pera lang ang linagay mo sa negosyo na wala kang enough knowledge, wala kang enough experience, wala kang enough na lakas, wala kang enough knowledge about how the locals act and think, mag-fail ka pa rin. And yun ang na-experience ko. Pag kulang ang income ng negosyo, ibig lang sabihin na kulang pa ang ginagawa natin. Marami sa nagninegosyo nawawala ng pera kasi nung pinasok nila yung isang venture, wala silang experience. So anong ginawa nila? Nag-hire sila ng consultant. And mahal ang consultant ha. Ako, whenever a consultant comes to me and offer his services, alam mo, meron akong tanong parati. Ang tanong ko, nasan yung negosyo mo? Kasi naniniwala ako na mas malaki ang kita pag nagnegosyo ka kaysa nag-consultant ka. So, una kong tanong, nasaan ang negosyo mo? Kasi gusto ko malaman kung ano experience niya, ano pinagdaanan niya, kasi doon tayo matututo. But there are many consultants who are consultants only because they're teachers in schools. So I'm very careful with consultant. Naniniwala ako, kaibigan, na ang dapat mong punuan, sarili mo. Yung mga ideas mo, wag mong implement ng malaki kagad. Subukan mo ng maliit para malaman mo kung ano ang magiging problema. In my first 4 years in Bukidnon, I was losing money in that way. Kasi whenever I go into a project, malaki yan. 1 hektaryang carrots, 2 hektaryang kamatis. And when I lost in a big way. Nung naintindihan ko yung paraan ng tanim, kasi alam mo yung tanim, pinapalaki niya lang sarili niya internally hanggang mamunga siya. When I learned that, I started to scale down my projects. I would go into it with the desire to learn and gain experience. And kung marunong na ako, I expand na hindi malaki pa rin. Tama lang. I will study the problem in a bigger scale. Pag okay na, I expand. And I have discovered that that is the way to manage risk. Lahat ng negosyo may risk. Pero kung ang i-risk mo lang pera, baka mawala yan. Ako naniniwala, walang negosyo ang kulang na income. Ang kulang is yung kaalaman ng nagninegosyo, yung pag-intindi niya sa mga tao niya, yung willingness niya na magsipag. Kasi marami ako nakikitang negosyo na magaling lang mag-utos. Hindi na nasubukan on their own. So hindi nila alam kung ano talaga ang nangyayari. Ang natututo tuloy yung empleyado or yung consultant. From experience, I have learned na lahat ng challenges na dadaanan mo sa negosyo is just an opportunity God is giving you to be a better person. As I end, let me just share with you a question that always bothers me. Whenever I give a seminar on business, at the end of all those seminars, may lalapit sa akin. Ang tanong, Dong, ano bang magandang negosyong pasukan? Alam mo, whenever I hear that, I really get irritated. Kasi ang totoong tinatanong nila is, Dong, ano bang negosyo ang siguradong kikita? So ito sagot ko, walang magandang negosyo.
walang pangit. Lahat ng negosyo maganda. Lahat ng negosyo pangit. Kasi the success of a business does not depend on the business you chose, but on the one who will run the business. And in addition, ang parati ko sinasabi sa kanila, kung mamimili ka ng negosyo, dapat ang tanong mo, anong meron ako? Nasaan ako? Ano ang experience ko? And ano ang unique genius ko? Kasi naniniwala ako na pag magnenegosyo tayo, dapat magsimula tayo kung ano ang meron. Kasi yun ang pinakamadali na negosyo and yun ang mas malaki ang chance na kumita. I got this idea, again from the ways of the plant, na ang tanim, nagsisimula lang siya sa seed niya. Sa Bisaya, similya, sa Tagalog, binhi. Like a plant, dapat magsimula ang journey natin to fruitfulness kung ano na ang meron tayo. Mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaibigan, hindi kulang yung income mo. Kasi yung income mo is a natural byproduct ng ginawa mo sa negosyo. Kung gusto mo lumaki siya, kailangan mo i-grow yung knowledge mo, yung experience mo, yung ugali mo, yung kaalaman mo, because when you do that in the proper time, kikita rin yan ng gusto mo. Sana na-encourage kita, sana meron akong naambag sa pagdinegosyo mo. Sana natulungan kita maski kaunti man lang. Kung feeling mo natulungan kita, can you do me a favor? Can you help me help others by sharing this video? Especially doon sa kaibigan mo na feeling mo kailangan marinig ang mga bagay nito. I share my insights hoping that I can help people, especially Filipinos, become fruitful. To be fruitful means to create abundance to the point of being a blessing to the world around us. Salamat sa pagpanood that will address the issue na walang kulang sa buhay natin. Let me just share something with you. Gusto mo ba maintindihan paano gumawa ng yaman? Alam mo ba na may tamang paraan na tinuro ni God sa Bible? Kaya marami ang nalulugi at nawawala ng pera on their journey to create abundance is kasi they go against the ways that had made people like Abraham, Joseph, and Solomon become rich. If you want to know the proper way of creating wealth, you may want to go through the Creating Wealth and Managing Finances program na nasa website namin. Creating Wealth and Managing Finances will teach you how to create wealth through business. This program shares simple yet powerful principles that have made the great men in the past create the abundance that we are enjoying today. So sana you will check it out. The program is available through the Semilla sa Kinabuhi website via subscription.